The Lord will fight for you. You need only to be still. Yun lang po. Parihin po ng salita ng Diyos. Good morning po. Mandama tayo mawit sa Panginoon. Ito may punto. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupurit, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay may pawalang hanggan. Pinupurit,
Lord, maraming salamat po na ikaw po pinili niyo po kami. Pagpalain po ang bawat isa na nandito kayo sa ating tahan, sa ating simbahan. Sa mga kapatiran po pa natin, Panginoon, na hindi pa dumating, Lord, ihatid mo po siya sa ating sambahan upang makinig po ng mga salita mo, Lord, na ibabahagi ni Pastor Regina, Panginoon. Ginagamit po namin ito sa pang-araw-araw na Lord, kung kami po ay nagkakasala, humihingi po kami ng patawaran, Lord. At alam po namin na nandiyan ka lang at hindi mo kami pababayaan. Lord, ipuin mo rin po mga puso ng mga namumuno sa atin sa Middle East, Panginoon. Marami po tayong mga kababayan na nandyan, Lord. Ingatan mo pa ang bawat isa. Kapin mo po sila, Panginoon. Iligtas po sila sa mga kapahamakan. Maraming po salamat, Lord. Ito po ang aking samot dalangin sa batamin sa Panginoon Jesus. Amen. Dahil po tayong umawit sa Panginoon. Tayo magkamayan sa umagang ito. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Amen. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo'y kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya-kaya ni Jesus. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Walang imposible. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain. Higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Sobra-sobrang pagpapalay. Tanggapin na. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman
kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang
kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Let's pray. Lord, maraming salamat sa umagang ito, Lord. Ikaw ang maitaas sa buhay namin. Ikaw ang maitaas sa kalagitnaan namin, Lord. Pagpalain mo ang bawat isa, Lord. Pagpalain mo ang mga anak mo na nandito sa iyong bahay-sambahan, Lord. Ito po'y aking samot na langit sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen. Nagalaw eh. Hindi ako, lola mo. Hello, good morning po. Ngayon po ay 5th Sunday para sa ating tithes and offering. 5th Sunday, yun ay para sa pangangailangan ng church sa lingguhan nating expenses. Ang sabi doon sa Malakay 3:10, dalhin nyo ang iyong ikapo sa bahay ng sambahan ng Panginoon para kayo ay pagpapalain. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa linggong ito at binigyan mo kaming pagkakataon sama-sama na magpuri sa iyo, Panginoon. Lord, salamat po sa mga binigay mo sa amin na mga pagpapala, hanap buhay at iba pang klaseng pagpapala na galing sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo po ang bawat isa na mga kamay niya, magdala ng mga pagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Halina't magbigay sa gawain ng Diyos. Kung nais mong ika'y pagpalaing lubos, halina't ihandog ang mabuting hain, kasabay ng pagsambay, pagpupuri. Halina't magbigay
Hello. Pinagpalang umaga po sa lahat. Ako po si Jessica at kasama ang aking mga anak na sila Rain, Jabez at si Raven. Kami po ay magbibigay ng munting awitin para sa ating Panginoon.
Hello? Hello, dito muna kayo ha. Dito muna yung ating atensyon. Amen po ba? Dito muna tayo sa Word of God. Amen po ba? Pagka habang kumakain, doon kayo magkwentuhan. Amen po ba? Dito muna tayo magkwentuhan sa Word of God. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. We arrive home safe and sound. Mamaya ko na kukwento yung detalye kung paano kami nakapaglaban sa Iran. Dito muna tayo sa Word of God. Praise God. Ang ating pag-aaralan ngayon, sabi nga ay ba'y nangako na? Sino-sino nangangako? Wala ito nangangako eh. Iba nga, pag nangako, itaga mo sa bato. Darating ako dyan. Hindi ngayon, bukas. Aming ganyan eh, no? Kahit anong mangyari, magbabayad ako ng utang ko. Pag nagkasalubong, biglang liko eh. Anyway, lahat tayo nangangako tayo. May natutupad, merong hindi natutupad. Pero mas marami yung hindi natutupad eh. No? Pero sabi nga ating Panginoon, meron sa mga pangako. Amen? Ito, 7 promises of God. Yan. Merong 7 pangako ang ating Panginoon. Number 1, sabi nga, number 1 na pangako ng ating Panginoon, I will fight for you. No? Napakaganda ng pangako ng Panginoon, no? No? I will fight for you. Ako ay makipaglaban sa inyo. Ang sabi sa Exodus chapter 14, verse 14, the Lord will fight for you and He shall hold your peace. Pagpadaan Panginoon, talata natin binasa, isa ito sa pangako ng ating Panginoon. No? Kasi nga, during that time, yung mga Israelitas, marami silang kaaway. No? Yung mga Assyrian, Babylonian, Hittites, marami. No, kung titignan natin, parang hindi kaya ng mga Israelites mapaglaban. Pero sabi nga, ng ating Panginoon, ang isang pangako niya, I will fight for you. Ako ay makikipaglaban para sa inyo. Amen po ba? Manapaganda ng pangako ng ating Panginoon. Sabi nga niya, the Lord shall fight for you. Nakita nyo, ang ating kakampi ay ang ating Diyos. Amen? Hindi ang tao ang ating kakampi. Siya nangako eh. Sabi nga, I will fight for you. Ipaglalaban kita. I shall hold your peace. Kaya panghawakan natin yung pangako ng Panginoon. Ano man bagay ating sitwasyon, bahala ang Diyos. Amen? Kaya nga, may gumagawa sa atin ng hindi mabuti o ng masama, just pray for them. Amen? Dahil pag tayo ang gumawa, sabi ng Panginoon, hindi na ako gagawa kasi ginawa mo na eh. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. Ang paghiganti ay sa akin. Kaya nga, huwag tayong matakot, huwag tayong malungkot. May nangyayaring hindi maganda sa atin. Mag-pray natin. Pangako ng Panginoon, kagaya ang Israel, bagamat maliit na bansa, and until now, no, nakita nyo, magbala sa Old Testament, talaga yung, ever since yung Israel, talaga nasa labanan yan eh. No? Sa mga Palestino, sa mga Babylonian, hanggang sa ngayon, sa mga Iranian. No? Nasa Biblia yun, talagang titignan nyo, napakalit na bansa, pero ang Panginoon ay nasa kanila. Yung favor ng Panginoon, nasa kanila. Ever since sa Old Testament, sinabi ng Panginoon, hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng Panginoon yan. No? Na hindi niya pababayaan ang bawat sa na nagtitiwala sa Kanya. Pangalawang pangako ng Panginoon. Second, sister. I have planned for you. Merong plano ang Diyos sa atin. Jeremiah chapter 29, verse 11-13. Napabasa. For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace, not of evil, to give you a expected end. Then shall he call upon me, and he shall go and pray unto me, and I will hearken unto you, and he shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Gaano ba tayo magsikap na umanap sa Panginoon? Sabi dito, with all our heart. Yung buong puso natin, hindi yung kalahating puso lang. No? Ang hiningi ng Panginoon, with all our heart. Sabi niya rito,
May plano sa atin ng Panginoon. Kayo ba, yung mga plano nyo, nagawa nyo na? Marami tayong plano. Lalo pag January. No? Marami kayong plano, yung ano bang tawag doon? Resolution. Yan, naku, hindi na ako kakain ng marami ngayon. No? Konting-konti na lang. Pero pag napunta sa kainan, napunta sa buffet, naku, makita mo yung pinggan parang bulkan. Sa dami ng pagkain. No? Hindi na ako malilate sa gawain sa church. Pangako yun, di ba? Hindi na ako malilate. Unang araw unang first Sunday. Naku, message na lang inabutan. No? Kaya sabi rito, may mga plano pala sa atin ng Panginoon. Amen? At ang plano ng Panginoon, sabi nga niya, for I have known the thoughts that I think toward you, said the Lord, for peace, not of evil. No? Ibibigay sa atin ng Panginoon ay peace. Kapayapaan, hindi po masama. Hindi kailanman ang Diyos nagbigay sa atin ng masama. Ang Diyos laging binibigay sa atin ay kabutihan. Kaya lang tayong mga tao, yung mabuting ginagawa sa atin ng Panginoon, kung minsan tinitake for granted natin. Kung minsan binabaliwala natin ang kabutihan sa atin ng Diyos. Kaya nga, ang plano ng Panginoon, sabi niya, lahat ng bagay ay paraan para sa iyo. Kagaya sa Israel, may plano ng Panginoon, marami silang pinagdaanan, pero ang plano ng Panginoon, na sila ay hindi niya pabayaan. Na sila ay makakarating sa land of promise, sa lupang pangako na binigay sa atin ng Panginoon. At kayo tatawag sa akin, and you shall go and pray unto me. Kaya sabi nga ganoon, kayo ay tatawag sa akin, kayo lalakad, kayo mananalangin, and I will hearken unto you. Nakita niyo ang pangako ng Panginoon? Pag tayo pala lalapit sa Panginoon, sabi niya, I will hearken unto you. Ako'y makikinig sa inyo. Ang Diyos po, hindi po sa bingi upang di niya marinig yung ating mga dalangin. Amen po ba? Amen. Hindi sa bulag para hindi makita yung ating kalalagyan. Hindi maiksi ang kamay ng Panginoon upang hindi tayo maabot kung nasaan man tayo. Tandaan po natin yun. No? Marami tayong mga plano. Ang Diyos may plano rin para sa ating buhay. Amen? Kaya nga sabi nga niya kay Propeta Isaiah o Jeremiah, sabi nga noon, bago ka pa lamang ipinanganak. Before you came out of your mother's womb, I have already ordained you. I have planned for you. May plan na ako sa iyo. Nandun ko pa lang sa loob ng sinapupunan ng iyong ina. Hindi ka pa pinapanganak. May plano na ang Diyos para sa iyo. Amen? Ang sabi niya, I will ordain you to be a prophet. Nakita nyo, tayo may mga plano tayo. Diba? Sa ating sambayan, sa ating mga anak, maganda yung mga plano natin. Pero mas maganda ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi nga niya kay Propeta Jeremiah, andiyan ka pala, nandun ko pala sa bahay bata niyong ina. Sabi ko, ako, di ko inisip yung maging pastor. Kasi nakita ko yung mother ko, paano buhay ng isang pastor eh. Maraming ups and down. Maraming down kesa ups. No? Sabi nga, iba ang plano ko sa buhay ko. Pero iba pala ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa Dubai, sabi ko, nagulat nga ako kay Pastor Johnny, ang plano niya magtrabaho sa Dubai. Nagulat ako nung makita ko sa isang Facebook, nakatayo sa likod ng pulpito. Tapos yung caption, Pastor Jonah. Nasurpresa ako, Pastor? Sabi ko, naging pastor na ito ron. Hindi naman talaga yung plano. Di ba? Ang plano niya, magtrabaho doon, magkaroon ng magandang buhay. Pero iba pala ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, may plano ang Diyos sa bawat isa sa atin. At tandaan natin, yung plano ng Panginoon, hindi po ito sumasablay. Amen? Hindi po masisira ang plano ng Panginoon. Pag tayo nagplano, kung minsan hindi na tutupad, kung minsan sumasablay. Pero ang plano ng Panginoon, never na ito ay nagkamali sa buhay natin. Amen po ba? Kaya tandaan natin, iyon ang pangalawang pangako ng Panginoon. Sabi nga niya, I have planned for you. Yung number 2 pangako niya. Ayan. I will
never leave you. Deuteronomy chapter 3 verse 6 to 8. Sabi dito, and we utterly destroyed them as we did unto the Sihon, king of Heshbon, utterly destroying the men, women, and children of every city. But all the cattle, the spoil of the cities, we took prey. Yung ba yung kinuha mo? Tama ba? And he took at the time out of the hand of the two kings of the Amorites, and the land that was on his side, Jordan, from the river of Amor unto Mount of Hermon. This passage recount the conquest of the Amorites, king of Og, and the subsequent destruction of his cities, emphasizing the Israelites' victory and the spoil taken to them. Alam nyo, laging nakipaglaban ng mga Israelitas. Marami silang kaaway. Pero sabi nga, pangako ng Panginoon, hindi ko kayo pababayaan. Amen? Tandaan po natin, pag tayo laging nakadikit sa Panginoon, nakaugnay sa Kanya, tayo, pinababayaan natin ng Panginoon. Binabaliwala natin ng Diyos. Pero ang Panginoon, never na tayo ay iniwan niya. Amen? Sa Diyos, wala pong iwanan. Amen? Sa ating barkada, sa ating kaibigan, o sa ating kamag-anak, minsan, merong iwanan. No? Lalo pag dumating sa sitwasyon ng mga mahirap na, walanganin na. Pero ang Diyos, pangako niya sa mga Israelitas, never na kayo ay iiwan ko. Kaya, ito yung makipaglaban ng Panginoon. Alam niyo, mga Israelitas, pag sila laging nakaugnay sa Diyos, maganda yung kanilang relationship sa Diyos, andun lagi ang presence ng Panginoon. Pero once na yung mga Israelitas nagkasala, ano nangyari? Pinababayaan sila ng Panginoon. Hinahayaan sila matalo. No, hinahayaan sila magapi. Kaya nga ang punto ng Panginoon, parang hindi niya tayo iiwan. Lagi tayong merong relasyon sa Diyos. Lagi tayong nakadikit sa Kanya. Amen po ba? Huwag na tayo lumayo. No? Sabi nga ni Peter sa Panginoon, Panginoon, pag kami umalis, saan kami pupunta? Sabi ng Panginoon sa mga alagad niya, sino sa inyo ang aalis? Yan ang tanong niya. Sabi ni Peter, Panginoon, pag kami umalis, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay at kaligtasan. Kaya pag tayo lumayo sa Diyos, wala tayong magandang patutunguhan. Pero once na tayo laging nakadikit sa Diyos, lagi tayong sumusunod sa lahat ng kalooban ng Panginoon, yan ang pangako niya. Ano man mangyari, andyan ang Panginoon. Amen? Hindi niya tayo babaya. Sabi niya, even unto the end of the world, I will be with you. Hanggang doon sa dulo na sa libutan, ako ay sa inyo. Yan ang pangako ng Panginoon. Amen? Sa tao, pag medyo alanganin yung sitwasyon, kanya-kanya, bahala ka na. No? Iniiwan na sa ere. Pero ang Panginoon, hindi tayo iwan sa ere. Amen po ba? Andyan lagi ang ating Panginoon. Yung pangatlo. Pangatlo pala. I will give you peace. Bibigyan ko kayo ng kapayapaan. Isaiah 26, chapter 3, chapter 26, verse 3 to 4, sabi ito, Thou will keep you in perfect peace, whose mind is stay on thee because he trusts in thee. Trust in the Lord forever, for the Lord Jehovah is everlasting strength. You can find this passage in various Bible sources, including Bible Gateway and your versions. Kaya sabi dito, ang Diyos ay magbibigay sa atin ng kapayapaan. In this world, there is no peace. Amen po ba? Dito sa mundo, wala pong kapayapaan. Sabi nyo, aalis na ako sa Pilipinas, magulo na. Di pumunta ka sa Iran. Mas tahimik dun. Maraming ganyan, ayoko na. No. Alala ko yung yung sa balita. Kalimutan yung balita na parang isang krimen na nangyari. Kaya kung naan yung sa Facebook yun, sabi niya,
Kaya hindi ko na pinili ang Pilipinas. Nakabase ata sa Australia eh. Ewan kung nani sana balita yun eh. Parang ay, sa ambulansya. Di ba nakita yung ambulansya, di ba, sinita. Sinabi na nung driver, at may pasyente na talaga. Tama, kasi nga, iba naman kasi, inaabuso. Kasi nga, doon sa bus carousel, ang pwede lang dumaan doon, yung mobile, ambulansya, yung mga emergency, o kaya yung bus. Mag-private ka, hindi ka pwede dumaan doon. Kahit na senador, congressman ka, kung di naman talaga emergency lakad mo, maaari kang sitahin. No. Kaya ngayon, inaabuso nila yung mga driver ng ambulansya. Kahit walang pasyente, dun dumadaan, siyempre, ikaw, ambulansya to eh. Pagbibigyan mo. So ngayon, ginagawa ngayon, pag ambulansya, sinisita ngayon. No. Pero dumaan ang ambulansya, sinita siya, at nakita naman ng mga traffic enforcer, may pasyente. Dapat automatic na yun, may pasyente pala. Talagang naman, hindi man yung pasyente na. Sa iba, nagsasakay eh. Ginagawang grab eh. Hindi nga naman masita. Ngayon, nung makita, talagang may pasyente doon, nakadextrose pa. Natenga, tumagal ng ilang minuto yun, hanggang din na sa ospital, hinuli pa yung driver, at yung pasyente ay namatay sa ospital dahil na-delay na, dahil nga sinita. No? At yung paano nga yun, sinibak yung leader ng traffic enforcer. Sabi nga nung anak, sabi niya, kaya hindi ko na pinili ang Pilipinas eh. Kaya dito na ako sa Australia. Dahil nga sa nangyaring gano'n. No? Minsan, iisip natin na saan tayo pupunta, okay ang ating pupuntahan. Sabihin natin, mas okay dito, mas tahimik dito. Kahit sa lupahan tayo pumunta, mga kapatid, pag ikaw ay malayo sa Panginoon, walang pong peace. No? Wala pong kapayapaan. Once ikaw ay malayo sa Panginoon, no? Sabi mo, pupunta ka rin sa lugar na ito, magandang buhay dito, tahimik dito. No? Sabi nga nung yung sa Dubai eh, sabi ng mga kamag-anak ng mga OFW, oy, umuwi na kayo. Nagbobombahan na dyan eh. No? Sabi ng mga OFW doon, uuwi ka sa Pinas, ano trabaho namin doon? Nga kami doon, gutom kami doon. O dito, maaaring mamatay kami. Pagpunta namin ng Pilipinas, mamatay din naman kami. Sabi nga, kahit nasaan ka, sabi nga, oras mo na, hindi mo mapipigilan yon. No, marami nga nag-react. Sabi nga ni Pastor Lucy kila, uwi na kayo rito, anong gagawin namin sa Pinas? Wala ba kaming trabaho dyan? Kagaya na isa, silang inaasahan pamilya niya. Pag uwi ko dyan, may gera dito. Diyan nga, wala ngang gera dyan, pero wala naman akong trabaho. Pamilya ko mamatay din sa gutom. Pati ako mamatay sa gutom. Dito na ako. Diba? Kaya kahit saan tayo pumunta, pag tayo malayo sa Diyos, wala tayong kapayapaan. Away from His, sabi po, there is no peace. No. Kaya, pag tayong lalayo sa Diyos, kahit saan tayo pumunta, eto na tayo, eto na Panginoon eh. Hahanap pa kayo? Wala na kayong mahanapan pa. No, nasa Diyos na eh. Kaya sabi niya, I will give you peace, sabi ng Panginoon. No, kaya sabi niya sa mga pangako niya sa mga Israelites. No, He is the Prince of Peace, ang prinsipe ng kapayapaan. Di ba? Sa Panginoon, payapa tayo. Kung ikaw ay nasa Panginoon, matutulog ka, Panginoon, bago ka matulog, mag-pray ka. Matutulog ka ng tahimik, mahimbing kang ganyan, magigising ka ng, bless ko na naman. Sabi nga, every gising is a blessing. Di ba? Iba, hindi na nagising. Hindi na blessing eh. No? Kaya magpasalamat tayo pagising na sa umaga. Salamat Panginoon, ito buhay na naman ako. Amen po ba? Salamat sa Panginoon, ito malakas na naman ako. Salamat Panginoon, nakauwi naman ako ng bahay, lumabas ako. Umalis ako, may pinuntahan ako, nakauwi naman ako ng safe and sound. Iba, umalis, hindi nakauwi na eh. Kaya nga, ang kapayapaan ay nasa ating Panginoon. Amen po ba? Lalakad ka, ano man ang gagawin mo, andun ang kapayapaan. Sabi nga ni David,
Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Amen po ba? Sabi niya, kahit ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, wala akong kinatatakutan sapagkat ang Diyos ay nasa akin. No? Yung pamatok mo ay nasa akin. Kaya nga wala siyang kinakatakutan. Amen po ba? Kaya tayo wala tayong dapat na katakutan kung ang Diyos ay nasa atin. If God is for us, who can be against us? Amen po ba? Pag ang Diyos nasa atin, sino ang laban sa atin? Kaya tandaan po natin, never na never tayo ay lumayo sa Diyos. Amen po ba? Sapat sa Diyos, ando ng tunay na kapayapaan. Amen po ba? Sabi nga doon sa, doon sa Dubai minsan nagkakaroon ng yung tawag dito, yung parang phobia na sila No? Nung palis kami, simulan Siyempre, pag umulan, lakas ng kulog Yung makataot, hindi kagad. Kanina, drone na Sabi ko, hindi drone yun. Yung kulog yun. Kasi yung drone kasi pag sumabog yun, isang sabog lang yun. Pero pag yung kulog, sunod yan, di ba? Pag kumukulog. Yung mga tao doon, nakating kagad ka ako, kulog lang yun. No. Pero sabi nga, ang nasa Panginoon, may payapa. Kahit anong mangyari dyan, sabi nga, 1,000 shall fall in your right hand, 1,000 shall fall in your left hand, but it shall not hurt you. Amen po ba? Libo man ang matutumba sa ating kanan, sa kaliwa, sa likod natin, pero hindi tayo masasaktan. Inapangako ng Panginoon, amen? Na meron tayong peace of mind. Di ba pag natulog kayo, andun yung peace mo dapat. Payapa kang matutulog, pag gising mo, ay praise God. Buhay na naman ako. Kasi maraming natulog. Forever na natulog Hindi na nagising. Pero tayo, lagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Hindi pagkagising nyo, nasa isip nyo, kape ka agad. Hindi pagkagising nyo, ang hawakan nyo agad, yung cellphone nyo. Hawakan nyo muna yung Bible. Amen po ba? Nakapa ka agad Yung cellphone, nakatabi sa higa, pero yung Bible, malayo Nasa cabinet No? Kaya pag inuuna natin ang Panginoon, ando ng peace na bibigay sa atin ng Panginoon. At ang pandima, sabing ganoon, I will meet your need. Yan. Philippians 4:19. But my God shall supply all your need according to His riches in glory by Christ Jesus. Sabi ganoon, ibibigay ko, sabi ng Panginoon, susupply ko ang lahat ng iyong pangangailangan. Needs. Alam mo yung needs? Dalawang bagay yan. Needs and want. Ano pagkakaiba nun? Yung needs, talagang kailangan mo. Yung want, gusto mo lang, di ba? Pag napunta ka ng mall, ikot ka ng ikot, bala ko, window shopping lang. Takaw kayo, mata mo kita mong ganyan gusto ko yun. Pala, hindi pala kailangan. No? Sabi ng Panginoon, I will supply your needs. Amen po ba? Nung natin ako, bago mag-anniversary yung Gogop doon, sama namin si Wilma, sabi niya, kay Pastor Janel, damo na ako sa parlor. Siyempre, anniversary, kailangan bagong manicure So, binaba namin sa parlor doon. Ikot kami na ikot kami sa lugar na yun. Wala kaming makitang parking. Tapos sabi ni Joanna, doon na tayo sa mall. May parking truck doon. So, doon, nagpark kami doon. Dahil matagal pa, mga isang oras pa kami magantay. Sabi niya, sige, ikot-ikot mo tayo sa mall. Kaya ikot-ikot namin. Nadaan kami sa tindahan ng cellphone. Sabi ko, tingin. Nung una, sabi ko kay Jola, sabi ko, yung cellphone ginagamit ko, PWD na Tapos, inawakan yung iPhone 17 Pro Max. Sabi ko, hindi ako sanay sa iPhone, masyadong complicated, maraming apps. Ako, okay na ako sa Samsung. Masaya na ako. Nabagat yung Samsung na yan. Nasa New York kami. Di ba? Naghahanap ko ng data. Binigay ko sa Samsung, sabi ko sa Amerikano,
data. Nawakan yung Samsung eh. Tapos sabi sa akin, ano yan, Pilipino? Nagulat ako, kilala ako, Pilipino. Sabi ko, how do you know I'm a Filipino? Your Samsung. Ang bira naman itong mga Amerikano. Kala nila, Samsung lang kaya natin. Kasi ito, ordinary yung yung iPhone. Pag may bago labas, palit sila eh. Sabi ko, Jonah, hindi na, ayoko na ako dyan. Okay na ako sa Galaxy. Masaya na ako doon. Tinita nyo yung, wala sa plano, di ba? Oh. Amen, di ba? Kaya yung cellphone ko, hindi na PWD. Kasi nga, hawak ka akong ganyan, pa meron ka kusap, bigla namamatay eh. Tapos pag-antay ka na ng minuto bago mag-on uli eh. Sabi ko, praise God, napakabuti ng Panginoon, di ba? Kung minsan hindi mo alam, di ba? Needs yun, di ba? Needs yun. Hindi ko namang want yun eh. O kung may pera na, kung meron ko na talaga ginagamit, tapos gusto mo, meron pa. Gusto mo, 4 yung cellphone mo. Ako, 3 yung cellphone ko. Pero isa lang ang may SIM. Hindi na, may pumapasok mga beses, pero hindi ko nagagamit ng talaga yung talaga meron ng SIM. No? Kaya nga, sabi ng Panginoon, no, all our needs, lahat ng ating pangangailangan, hindi yung gusto natin. Kasi lahat ng bagay, pag nasa mall ka, nakita mo, ay gusto ko yun. May nakita ka, ay gusto ko yun. Lahat gusto mo eh. Meron ka naman credit card, ang lakas ng loob mo. May credit card naman ako eh. Kukuha ka. Pagdating mo ng bahay, hindi ko pala kailangan to eh. Meron na pala ako eh. Kaya nga, yung want natin, lahat pag sa atin, ang tao tayo, gusto mo. Sabi ng Panginoon, yung pangangailangan mo lang. Amen po ba? Hindi yung gusto mo ang ibibigay ko sa iyo. At nangako siya, I will supply all your needs. Sabi nga, matagal na ako sa ministry, pero nakita kung paano ang Panginoon nag-supply ng aking pangangailangan. Amen po ba? Sabi nga, 51 years na ako nagpapastor. Sabi ko, pero hindi ako nagtrabaho sa secular. No, pero ang Panginoon, sustain all my needs. Amen po ba? Binibigay niya yung ating sapat sa ating pangangailangan lang. Hindi yung gusto natin. Kasi lahat gusto niya, gusto natin, no? Kaya yan ang pangako ng Panginoon. No, yung panglimang pangako niya. Nasabi dito, according to His riches, ayon sa kanyang kayamanan, kaluwalhatian kay Kristo Jesus. So tayo magpasalamat sa Panginoon, no? He will supply everything we need, not our want. Ang sumunod, Panginoon to, yan. I will bless you. 2 Corinthians 9:8. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So sabi dito, ikaw ay pagpapalain ng Diyos abundantly. Sabi mo, sagana, no? Pag nag-bless sa atin ng Panginoon, tamang-tama talaga. Hindi nagbe-bless ang ating Panginoon ng bitin. Amen? Sabi nga niya, ang pagkapala ng Panginoon, pikpik, siksik, liglig, overflowing. Nakita niyo yung pagkapala ng Panginoon? No? Hindi bitin eh. Overflowing ang pagpapala ng Panginoon. Amen po ba? Hindi niya tayo iiwan sa ere. Ang Diyos ang nagsabi niya abundantly. Yung abundant, yung talagang sumasagana talaga ang pagpapala ng Panginoon. Hindi po kalahati, hindi po 1/3 or 1/4 or 1/2, kundi buo. Sagana ang pagpapala sa atin ng Panginoon. Having all your need, you will abound. Nasagana ka in every good work. Amen po ba? Kaya nga ang Diyos pa nagpala sa atin. Minsan akala natin kung minsan nagbe-bless sa atin o tumatanggap tayo ng blessing yung mga mananampalataya rin. Bakit gano'n, di ba? May nagbe-bless sa'yo. Pero kung minsan may ginagamit ng Panginoon na hindi Kristiyano hindi mananampalataya Ginagamit niya para tayo ay pagpalain ng Panginoon. Amen?
Amen po ba? Kahit na hindi Kristiyano, may ginagamit ng Panginoon. No? Eh yung ginagamit namin na nag-water baptism kami, yung amo ng isang member doon, expat yun, foreigner yun, hindi siya mga Kristiyano, pero sabi niya, willing siya na, kasi wala sila eh, nagbakasyon, okay lang na, gamitin mo yung bahay. No? Pwede, papuntay mo ito yung mga kapatiran nyo. At pwede kayo rito magkaroon ng water baptism. At nagbigay pa sila ng pera para sa pagkain namin. Pero hindi sa mana ng partaya. Kung minsan may ginagamit ng Panginoon eh. Amen po ba? Hindi Kristiyano yun. No? Hindi Kristiyano yung ginagamit ng Panginoon yun. Pero sabi nga ng Panginoon, I will bless you. May hinihipo siya. Amen po ba? May ginagamit siya. Para tayo ay pagpalain niya. No? Minsan nga nakita ko, merong isang Kristiyano punta sa radio station nangingi siya ng tulong. Wala akong pagkain hindi mo kalayuan doon. Merong isang ateista na nakikinig. Ateista dito, wala itong Diyos. Narinig sa radio station, merong matandang Kristiyano na humingi ng pagkain, ng tulong. Sabi sa kanya, sekretary, hanapin mo nga yung bahay nitong humingi ng tulong, magdala ka ng pagkain. Bigyan mo sa kanya. No? At pag tinanong ka, kung sino nagdala ng pagkain nito, sabi mo si Satanas. Kasi ateista No? Pag tinanong ka, saan galing ito? Sino nagbigay? At sabi mo, si Satanas nagbigay nito. Hindi pumunta sa yun, binigay niya yung pagkain. Tinanong nung matanda, sino po ba nagbigay ng pagkain? Sinabi nung sekretary, ang nagbigay po yan si Satanas. Sabi ng matanda, ay praise God, kahit ang Satanas sumusunod sa Diyos. Amen po ba? Even Satan, obey God. Amen. Kahit si Satanas, gagamitin ng Panginoon para pagpalain ka Nagulat nga siya, di ba? Kaya nga sabi rito, ang pagpapala ng Panginoon ay sapat. Amen. Overwhelming, maapaw pa. No, pikpik, biglig. Ano sabihin nun? Pikpik na. Tapos niliglig pa. Di ba? Pinisil pang yan. Di ba? Pag meron kang isang bagay na ilalagyan mo, gusto para mapuno sinisiksik mo ng gusto. Inahaya mo umapaw. No? Kaya nga, ang pagpapala ng Panginoon ay sagana, abounding in every good work. At yung ating pampito na pala tayo. 7, last nating pangako ng Panginoon. I will lead you. In Proverbs chapter 3 verse 6, sabi rito. My son, forget not my law, but let your heart keep my commandments, for length of days, long life and peace are they are to thee. Let not mercy and truth forsake you, bind them in your neck, write them upon your table heart, so shall find favor and good understanding in the sight of God. Trust the Lord with all your heart, and lean not unto your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Yun ang mahalaga doon no? Bago tayo ilid ng Panginoon, sabi nga rito, acknowledge natin ang Panginoon. Amen? In all thy ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa lahat ng bagay na gagawin natin, ang sabi rito, lagi nating ina-acknowledge ang Diyos. Amen po ba? Pag may nagawa tayo, sabi ni Pablo, I can do all things. Bagamat may kakayanan si Pablo, matalino siya, may pinag-aralan siya, pero sabi niya, lahat ng bagay magagawa ko, I can do all things through Christ that give me strength. Magagawa ko lang yan dahil kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Amen? Kaya wala tayong magagawa sa ating sarili. Mahina tayo. Wala tayong kakayanan. Maliban na lang ang Diyos ang maglilid sa atin. Ngunit ang mahalaga doon, acknowledge natin ang Diyos. Unahin natin ang Diyos. Amen? Magagawa ko to dahil sa Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas. Sa ating sarili, wala tayong magagawa. Hindi natin kaya to. Mahina tayo. Limitado yung ating kakayanan.
Pero pag ang Diyos ang nag-lead sa atin, tiyak na may mangyayari. Kaya sabi niya, yun ang number one, no? Magpakaligaya ka sa Panginoon, no? Acknowledge God and He shall give the desire of your heart. Yung nasa ng puso mo, ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga, siya ang maglilid sa atin. Hindi niya tayo idadaan sa mga bagay na ipapahamak natin. Dadaan tayo ng Panginoon, doon sa tamang dadaanan natin. Na hindi tayo malalagay sa alanganin. Kaya nga, yun ang 7 promise ng ating Panginoon. Amen po ba? At lahat na yan, tiyak na natupad at tutuparin ng ating Panginoon. Amen. Siya nagsabi, sabi niya, heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. Lahat yung pangako ng Panginoon. Lahat yung sinabi niya. At lahat ng yan ay tiyak na mangyayari, matutupad. Amen po ba? Ang Diyos na nangako Sabi niya, lupa at langit na, mawawala yan. Pero yung pangako sa inyo, yung aking salita, kailanman ay hindi mawawala. Amen? Kaya tayo magpasalamat. Yung Diyos natin ay Diyos na buhay. Amen? Diyos na himala. Diyos na makapangyarihan. Napakabuti ng Panginoon. Amen? God is good. Kaya nga, yung papunta namin ng Dubai, kailan kami paalis? Kasi ang schedule namin March 12. March 12. Tapos, nung Sabado at Linggo, bago dumating yun, nagkaputukan doon, nagkagera. Parang halanganin kami ni Overseer. Tutuloy ba tayo, Pastor? Sabi ko, kung ayaw mo ako, pupunta ako. Kahit ako mag-isa. No? Talagang kasama sa third floor. Sabi namin, pag talaga medyo sabi ni Overseer, tutuloy tayong dalawa. Ang plan natin, iwan natin sa third floor. Huwag natin isama. Baka akayin pa natin yan hindi pala yun ang plano ng Panginoon. Amen po ba? Yun ang plano namin, pero ibang plano ng Panginoon. Amen? My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Yun ang plano ng Panginoon. Kaya sabi, sige, lakad tayo. No? At actually nga, dumating kami sa airport, parang disyerto, walang katao-tao. At ang may flight lang, yung Emirates lang. Pero yung PAL, saka yung Cebu, nag-cancel sila ng flight hanggang tumbong month ng April. Sabi ni Pastor John buti nilang pinabook kayo sa Emirates. Kaya doon sa airport, puro Emirates ng airplano doon. No, walang ibang airline doon. Kasi sa ibang mga European countries, mga nag-cancel ng kanilang mga flight. Pero praise God, salamat sa Panginoon na talaga yung mga member, excited talaga sila na magawa namin dapat gawin doon. Dahil well-planned na sila, lahat nakaplano na, tapos hindi kami dumating doon para siyempre madidepress ka, di ba? Pero kasi nga, yung balita kasi, masadong yung iba mga fake news Iba, exaggerated. Di mo, yung kasagsagan ng bomba ng Sabado at Linggo, nakalipas na lang araw, tahimik na, pinopost pa rin. Pag nakita ng mga kamag-anak sa Pilipinas, barbang napakagulo to. Kaya yung mga kamag-anak, uwi na kayo. Pinauwi mo, walang mga pera yan pag dahil sa Pilipinas. Maski yung mga Amerikano, no? Sabi ng gobyerno ng Amerika, walang pupuntang American citizens sa Middle East. Huwag na makipunta ron. At yung mga Amerikano nasa Middle East, nasa Dubai, magit mga 3,000 daw yon. Umuwi na kayo. Ginawa ng US, nagpadala ng mga charter flight, mga aeroplano para yung sasakyan nila ng mga Amerikano pabalik sa Amerika. Pero yung aeroplano, bumalik sa Amerika, walang sumakay. Yung mga Amerikano, nag-stay pa na sila doon. Hindi sila umalis. Kasi nga, yung mga balita, pero sabi ko nga, pagamat madalas ang warning doon. No, hindi ka sa Israel. Sa Israel kasi pag meron ganyan, meron kang sirena, malakas. No? Parang ambulansya. Kaya yung mga tao, mga nasa bahay, kasi mga bahay doon, may mga bomb shelter. Underground, takbuhan kagad sila doon. Ngayon, pag nasa labas ka man, inabutan ka ng warning na yun, may mga bomb shelter doon, pwede ka magtago doon. Sa Dubai, walang ganon. Walang mga bomb shelter doon. No? Kaya doon, malalaman mo na merong warning, lahat ng cellphone doon, biglang mag-ring. Tapos may malalabas na message, nagbibigay ng warning. Ganun ang warning nila doon. Pero anyway,
na nagawa namin dapat namin gawin doon. Kaya tungtuwa sila nung kami dumating doon. Pagamat si Bishop Brian Sutton sa si Bishop Tim Magkalib, nag-video, ano sila, yung nagpapalabas sila ng video. No, para ang pagbati nila. Sabi niya, we are very much excited to go to Dubai, but we are also disappointed. Kasi nga, pinagbawas na pumunta na Middle East eh. Pati international office, pinagsabihan sila, tawag muna kayong pumunta ron. Pero before, talaga excited sila. So yan, nung karang convention, nandito si Bishop Tim Magkalib, sabi niya, Brother Benny, if you go to Dubai, just tell me. Talagang gusto niya pumunta ron. Sila mag-asawa, Sister Sheena. Talagang well-planned na sila. Pero nga, ganun pangyayari, pero prayer na salamat at natuloy yung gawa niyo doon. Kaya ako nagpapasalamat sa Panginoon na na-organize na namin ng Kogop Dubai as local church ng Kogop. Officially, organized sila doon. No. Then, nag-covenant, yung nag-take ng covenant, si Overseer nag-take charge, siguro mga 70 plus. Nag-take ng covenant, yun ang initial membership ng Kogop Dubai. 70 plus. No. Wala pang ganun nag-covenant na sa atin, mga pinakamarami, 10. Pero doon, 70 plus sila. Tapos ako naman nag-take charge ng water baptism. Ang binaptisma ko, mga 32. Yung binaptismahan ko, kaya sabi ko kay Pastor Jonas sa isang assistant pastor niya, ako tulungan niyo ako, hindi ko kaya to. Isa, paglubog ko kanya, hindi ko na maihangat eh. Baka yan, malunod na eh. Buti nakalali sila Pastor Jonas, sila nagangat eh. No. Lalo isa, ang laki eh. Sabi ko, Diyos ko, baka malunod to, mabitawang ko. Buti na nakalali sila doon. Kaya, salamat sa Panginoon, no, na-organize sila. Tapos, karoon ng covenant, nagkaroon ng water baptism, tapos na-ordain si Pastor John, senior pastor, tapos meron sa kagad na 2 assistant pastor na kasama sa na-ordain. Kaya salamat sa Panginoon yung gawain doon, bagamat sabi ng mga member doon, Pastor, huwag ka nang bumalik sa Pilipinas. Ayaw ko pa uwiin. Dito ka na lang magpastor. Huwag ka lalakang problema, kami bahala sa visa mo. Sabi ko, ako baka magalit yung mga miyembro ko. Baka hindi na ako batiin yung mga miyembro ko sa tundo. Talagang, talagang pinipilit na ako mag-stay na lang doon. Sinabi sa akin ng first ng mga miyembro, Pastor John, sabi ko, hindi mo ganun kadali yun. No. Maraming mo nag-aantay akong member sa tundo, saka maraming mga activities kami naka-schedule dito. Pinipilit ako, wala kang problemahin dito. Sila magsusupply yung mga pangailangan. Gusto ko yun, maganda yun. Pero meron akong iniisip na gawain sa Pilipinas. Amen po ba? Marami kong mga na-schedule na activities. Meron kaming ladies retreat, meron kaming district convention. Ako lahat na magte-take charge ng mga gawain na yun. Pero anyway, salamat sa Panginoon. Napakabuti niya. Amen po ba? Na yung pag-alis nga namin, umuulan na. No, buti na lang, yung pag-alis namin, medyo bahana sa mga karsada. Pero nung Webes, Biyernes, nakita ko nga sa YouTube talagang yung mga kotse, kalahati, halos lubog na. Kasi nga ang Middle East, ang Dubai, di sila nag-expect ng ulan. Kasi desierto eh. Kaya yung mga karsada doon, walang mga manhole, walang mga drainage. Kaya pag umulan, doon lang ang tubig sa karsada. Di kaya sa atin dito, di ba, may mga manhole sa mga gutter ng karsada pag may tubig. Merong doon napupunta. Doon wala kasing ganun. Wala silang mga drainage doon. Kaya pag ganyan, bumagyo. Kaya nakarang araw, talagang bagyo doon. Kaya nakita ko sa YouTube, yung mga kotse, halos kalahati na lang yung nakikita mo eh. Pero salamat sa Panginoon, before noon, medyo malakas ng ulan nung kami pumunta ng airport. Sabi ko nga, tumawag sa si Pastor Jonas, sabi ko, nasaan na kayo? 3 oras na kaming iniwan niya. Sabi niya, dito pa sa daan eh. Bakit? Traffic eh. May iwas kami sa mga bus, samantala yung lugar nila, malapit lang sa airport, mga half hour lang yun. No. Kaya nga, salamat naman sa Panginoon,
Kasi nga, ang pinupuntiryan ng mga Iranian, yung Kuwait, yung Emirates, UAE, yung Qatar, saka yung Bahrain. No, kasi nga yung lugar na yan, may mga base militar. Yun ang pinupuntiryan ng mga missile ng mga Iranian. Pero pati yung Dubai, dinamay na rin nila. Actually nga, yung pinadala ng missile, halos sa drone, halos 200. Pero ang nakalusot ay tatlo lang. Kasi nga doon pa lang sa ere, ni-intercept na nila. Sasabog sa ere yun. Pagamat, may namatay doon na Pakistani. Kasi, siyempre, pag sumabog sa taas yun, yung debris, bakal yun eh. Pag bumaksak yun, tuhumit may concern yun eh. Kung sino bagsakan nun eh. Hindi na siya nakakarating sa lupa para sumabog. Doon pa lang sa ere, na-intercept na siya. Pero sa iba, kaya nung napunta kami sa Abu Dhabi sa Dubai, 2 oras na biyahe yun eh. Punta kami sa bahay ni sa Jazz, yung anak ni Sir Nida, sa kanyang asawa niya. Sila medyo malapit. Merong base nila sa Abu Dhabi, medyo malapit sila, talagang din na yung pagsabog eh. Kaya doon pag ganyan na may warning, lumalayo sila sa bintana. No. Kasi nga yung impact na yun, kahit na hindi direct nang tatama sa lugar, kahit na malayo pa siya, yung pressure nun, kaya yung mga salamin doon, nababasag yun. Kaya sila, pag gano'n may warning na, umiiwas sila, lumalayo sa mga bintana. Ano pala yun? Simpleng missile pa lang yun. Ngayon kasi nga ang Iran, may mga, nag-aano sila ng mga nuclear. No? Ano nyo kung gano'ng kalakas nung Second World War, binagsakan ng US ang Japan ng atomic bomb. Yung Hiroshima sa Nagasaki. Atomic bomb pa lang yun, pero yung radius nun, yung maapektuhan niya, kahit 5 kilometro. Hindi sa tatama doon sa lugar mo, kahit nandun ka sa 5 kilometro, dahil yung radius na paikot niya, yung lakas. No? Yung mga building, mawawasak yun. No? Kahit hindi sentro doon. Kumbaga, bumagsak sa pritiling bomba, hanggang dito sa atin sa Gagalayan, abutin tayo. Kita nyo kung gano'ng kalakas yun. Atomic bomb pa lang yun. Mas malakas nuclear. Kaya, within 5 kilometers na radius na yun, tayo rito. Kaya sa Japan, halos lahat ng mga building doon, kahit hindi tinamaan ng impact nyo, wasak lahat yun. At yung mga hindi namatay doon, dahil sa radiation, iba, nagkaroon ng cancer, yung katawan nila nadidipon, hanggang sa iba, namatay din. Ganong katindi yun. Kaya ngayon, ang kanilang sinisikap na talagang, walang lahat mawawasak dito eh. No? Hindi kagaya nung mag-gira-gira noon harap-harapan na ganyan, bari lang. Ngayon, hindi na ngayon eh. Kahit ilang 1,000 kilometro ang layo eh, kaya kang paabutan ng bomba. Yung Iran, napakalayo na yan, mga 2,000 kilometers ang layo niya sa ibang Arab nation, pero nakita nyo, maabot yung mga missile na sa drone nila. Kasi ang ginagamit nila, puro drone. Kasi nga, yung drone mas mura eh. Yung missile kasi, isang missile, maabot ng bilyon ang halaga noon. Tapos sasabugin lang yan. Pero yung drone, mga 100,000 lang yun. Kaya, puro drone ang labanan ngayon. Sa Ukraine, sa Kasarasa, puro drone din ang gamit nila ron. No? Kaya nga, anyway, salamat sa Panginoon. Bagamat doon sa airport, minsan narinig mo ganyan, minsan sa umaga nangyayari, natutulog kami ngayon, minsan marinig mo, boom, gumaganyan eh. Tapos marinig mo na yung cellphone, biglang magwawangwang yung cellphone mo, tapos may lalabas na message na parang warning. Yung airport, na ano yun eh, ang tinabugan doon, yung pinaka-oil depot nila, yung imbakan ng mga langis. Yun ang pinasabog doon. Saka doon sa Dubai kasi, bawal yan mag-upload. No. Meron nga doon, Pilipinas, sa airport sa nagtatrabaho, bumaksak yung bomba doon sa may oil depot, kinuha niya ng picture yon, nilive niya yon, yung hinuli siya, kinulong siya. Kaya doon, sabi ng UAE, ng Emirates, bawal sa inyo ang mag-upload ng mga nangyayaring gera doon. No. 2 Pilipino yung nahuli, may mga Pakistani, Bangladesh na nag-upload sa Facebook yung mga pagsabog doon.
Kasi nga, iningatan ng UAE yung kanilang status. Kasi nga, pag yung in-upload, siyempre yung mga tao, matatakot sila, hindi na pupunta ron. Kasi number 1 na ano yun, mga tourist. Yung sa airport nga, parang nga disyerto eh. Halos wala, ilan lang yung mga naglalakad doon, yung kami nila overseas umuwi na, parang kami lang halos ang tao doon. Pero nandun kami sa departure area, sa taas ng airport yun eh, building eh. Siguro mga 300 kami, puro mga Pilipino. May lumabas. Sabing ganon. Ano na? Nagano? Train? Hindi. Hindi na eh. Pero doon nga, bilang pinasabi sa pinababa kami sa ibaba ng airport, yung building kasi mas safe doon eh. Mahigit kami 300 na pasayro, binaba kami doon. Then after a few minutes, pinabalik ulit kami sa taas. Kasi merong alarma, may warning. No. Kaya nga, sa kabila ng lahat ng yun, naituloy namin yung gawain sa Dubai. Kaya nga sila, yung taga-international office sila nagpapasalamat. No? Bagmat sila ay gustong-gusto man nila. Pero dahil nga mismo yung gobyerno ng Amerika ang nagbawal sa kanila mag-travel sa Middle East. Pero kami, sabi nga namin, walang problema, kapit yung mga stranded dito. May titira naman kami bahay dito eh. Pero nung unang putok ng gera, 20,000 plus yung mga na-stranded sa airport. Ano yung ginawa ng gobyerno ng Dubai? Yung mga na-stranded na yon, ibinok sila sa mga hotel. Ilang araw sila stay, binig sila ng pagkain. Ganun sila mag-ingat, mag-alaga doon. Sa ibang airport na mga na-stranded, bahala. Yung sa Australia, makita mo yung mga na-stranded eh. Mga nakahiga sa semento eh. Pero sa Dubai, hindi. Ginawa nung hari doon. Lahat kayo, sige, ibubuk namin kayo sa hotel. Kahit ilang araw ko dyan, wala kang gagastin. Pagkain yun, libre lahat. Kaya sabi nga na, very safe sila doon. No, kaya lang, yung mga balita, masyadong exaggerated na eh. No, minsan mga false news na eh. No, ang binabalita. Pero anyway, sa kabila ng lahat na yun, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Napakabuti niya na nakaschedule yung dapat namin gagawin doon, mga activities, and then God provide. No, na hindi niya pinabayaan yung aming pagpunta roon, iningatan kami doon, at naging successful naman. At marami ang kapatiran doon na na-bless sila sa gawain doon. Kaya salamat sa Diyos. At ang international office, sila rin ay nagpapasalamat. At for the first time, nagkaroon ng kogop sa Middle East. Bagamat may mga kogop tayo sa Egypt, sa Pakistan, sa Lebanon, Israel, may mga kogop tayo dyan. Pero sa area na yon, first time sa area na yun na magkaroon ng kogop. Kaya sila nagpapasalamat na lahat sila nga doon, may mga message nila eh. Yung pinost namin yung mga ginawa namin doon, talagang dami-dami mga message sila, nagpapasalamat for the first time na meron ng kogop sa lugar na yun. Amen po ba? Kaya salamat sa Diyos at muli akong babalik doon bukas, sasama kayo. Basta maganda kayo pamasahe nyo. Pero anyway, salamat sa Panginoon at excited kami sa lahat ng bagay na nangyari. Bagamat may mga hadlang, pero sabi nga, hindi makakahadlang yun. Amen po ba? Yung sabi ni David eh, kahit ako'y lumalakad sa lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan. No? Kaya doon, nasanay sila. Kung saan ka pumunta, kung talagang kukunin ng Panginoon, amen po ba? Natutulog ka sa sarili mong bahay eh. Biglang bumaksak ng aeroplano, patay ka rin, di ba? Oh. Kahit nasa pag-oras mo na, no? Kahit oras mo na, hindi mo papipigilan yan. Pero malaga, nasan man tayo, yung buhay natin, yung puso natin nasa Diyos. Amen po ba? Amen. Kahit nasa gitna ka ng labanan na yan, nasaan ka man lugar, pag dumating na ikaw kukunin ng Panginoon, so be it, wala tayong magagawa doon. Kaya nga salamat sa Panginoon na muli kami babalik doon, hindi namin alam, pero gusto nila Bishop Team Makalib na makapunta rin doon. Pag medyo okay na yung sitwasyon, gusto nila mabisita yung lugar doon. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos na siyang tumugos sa mga pangailangan doon. Na yung needs, sabi nga, hindi yung want, no, yung needs. No, actually nga, yung kay Pastor John, nung last December nandito siya, sabi ko,
ba't di ka mag-organize ng Kogop? Kasi siya ay assistant pastor ng ibang mga fellowship dun eh. Sabi ko, ba't hindi Kogop mismo ang umpisa mo ng gawain doon? Sabi ko, kahit na prayer meeting, Bible study lang, doon sa bahay nyo. Kahit 5-10 lang kayo doon para makapag-umpisa kayo. Sister Will, may asawa niya, hindi siya kontento sa ganun. Kaya ginawa niya, nag-ikot siya doon, naghanap siya ng venue. At may nakita nga sa venue, actually, yung upa, 1,600 dirham. O magkano yun? Times 16. No. Magkano yun? Mo, ano lang yun? 3 oras lang yun. Per use yun. No? Per gamit yun. Pero nakatawaran niya ng 600 dirham lang. At yung initial na gawaan nila, ang attendance kagad nila, umabot sa 30. Mantala sabi ko, kahit 5 lang kayo, basta makapag-umpisa kayo ng prayer meeting Bible study. Pero ang Panginoon, sabi nga, ang Diyos ay nagdadala ng mga kaluluwa, amen? Sabi nga, hindi lang sa mga OFW, kahit na mga ibang nationality ron, kahit yung mga Pakistani doon, Bangladesh, yung mga Indiano doon na mawin natin sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga, ang salita ng Panginoon, ito ay para sa lahat. Kaya salamat sa Diyos na dati ang gawain nila yung Sabado lang. Ngayon, 2 araw ng gawain nila, Sabado at Linggo. Yung ang venue nila ginamit namin ng 3 oras lang ito, 4 na oras, ang binayad nila ay 9,000 sa peso na yon. No. Kaya sabi nga, yung ginamit ng venue doon, hopefully sana magkaroon kayo ng sariling venue. Kasi ibang church doon, meron silang sarili, hindi sila nagre-rent. Sabi ko sa mga member, hopefully na sana sa susunod na anniversary nyo, meron na kayong sariling lugar. Amen po ba? Walang imposible sa Panginoon. Amen po ba? Kung titignan mo, parang mahirap, pero ang Diyos kumikilos siya. At salamat naman sa Dubai kasi ay open sila ron. No, open sila doon. Hindi sila mahigpit doon. No, hindi kaya sa Saudi, mahigpit sa Saudi. Hindi sila open sa ganyang mga gawain. No, kaya sila doon, pag may mga gawain doon, yung mga member na umatin doon, paisa-isa lang sila. Tapos yung kanilang mga kwarto na ganyan, nilalagyan nila ng noise proof para hindi marinig sa labas. Tapos pagkatapos ng gawain, isa-isa lang, may interval yun, hindi yung lahat lalabas. Pag napansin ng mutawa, yung pinaka-police doon, i-read yun. Ganun sa Saudi. Pero sa Dubai, open na open sila ron. No, hindi sinisita doon. No, misa sa mga hotel, sa mga restaurant, bagi sa labas. Sa mga part, nagkakaroon ng Bible study, prayer meeting. Kaya sabi ko, ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? At maraming mga Pilipinong OFW na mga hindi Kristiyano, pero pag napunta sa ganung mga lugar, nabobonagan sila doon. Doon sila nakakilala sa Panginoon. No? Kaya sabi ko kay Pastor Jonah, dito, hindi ko na-expect na igagamitin ng Panginoon. Pero sa ibang bansa, ginamit ka ng Panginoon. Amen po ba? Kaya salamat sa Panginoon. At yung pong announcement natin, yung inyong Ladies' Day, retreat sa April 24, 25, 26. Pag-pray natin yun, no? O 21, ano yun, Miyerkules yun. Miyerkules yun na maglilinis kayo sa Incubo doon. Lilinisin yun. Pag-pray natin, kasi nga yung taga Mindanao, aeroplano yun, mataas ang pamasahe na ngayon. Kasi isa sa iyo, yung pag-travel ngayon, talagang tumaas ang pamasahe ngayon eh. Nagdoble ang pamasahe ngayon. Kaya hopefully na sana yung mga atin ng mga ladies meron silang pamasahe. Pero nila kung kayo mag-LRT. Sa LRT kasi, nung sumakay ako, magwala sa Antipolo hanggang sa Recto. Dati ang bayad ko 35 pesos. Siningil sa akin, 18 pesos lang. Tapos yung magbula sa Recto hanggang sa Bad Santos, dati binabayad ko 20 pesos. Siningil sa akin, 10 pesos lang eh. Sana merong LRT sa Mindanao, papunta rito. No, para kalahating bayad nila. Pero anyway, pag-pray natin, siyempre, isipin natin yung gastos na, lahat ngayon mahal, di ba? Yung gasolina ngayon, magkano na? O yeah, yung gasolina, 100 plus. Yung diesel ngayon, baka aabot na rin doon. Kaya lahat yun, no? Lahat yun ay, domino effect na yan eh. Lahat na sabay-sabay, no? Nung nakaraan nga,
bumili ko ng Selene, 800 lang. Eh ngayon, 1.5. 1.5 na ngayon ng Selene. Kaya sabi ko, magkakahoy na lang ako. Mag-uuling na lang ako. Kaya kayo, uling na lang bilhin nyo. No? Kaya lang, pag nag-uuling kayo, dapat lahat tayo lulutuin nyo, nakahilera na, sunod-sunod na yun. No? Kaya hindi natin alam, no? Mga talang tumataas yan eh. Dahil nga sa sa giyera, sa Iran. Kasi nga yung mga tanker nagdadala ng mga langis, mga gasolina, dinadaan nila yung Strait of Hormuz. Eh yung Hormuz, kontrolado ng Iran yon. Kaya pag may nagbiyahe mga barko doon na hindi nila kalyado, pinasasabog nila. No, pinasasabog ng mga Iranian yun. Pero lately, yun ang gusto ni Trump na mangyari. Yung lugar na isla na yon, makontrol nila, makubkub nila. Para yung traveling ng mga tanker, malaya doon. Pero anyway, hindi na. Lahat ng yan, nasa plano ng Panginoon. Amen po ba? In the last day, sabi nga, there be war of rumors of war. Nation against nation, kingdom against kingdom. Kaya huwag tayo magtaka. No? Na mangyayari, pero mahalaga, mangyari yung mga bagay, naapektuhan tayo ng pagtaas ng mga bilhin, pero nawa yung pananampalataya natin hindi maapektuhan. Amen po ba? Lalo pa tayong magaing mainit sa Panginoon. Amen. Baka lahat ang nangyayari, apektado tayo sa at sa gusto natin. Kaya ikaw ay Kristiyano, kaya ikaw ay hindi Kristiyano, apektado tayo. No? Pero mahalaga, mayroon tayong peace of mind. Amen po ba? God will provide. Amen. Bahala Panginoon. Bahala ang Diyos na maggagawa siya ng paraan. Hindi natin alam. May himala sa Panginoon. Amen. Hindi tayo nagpapanik. Nung unang putukan ng gera doon, sabi ni John, bakit? Punta na kami sa mga supermarket, mga tao doon, nagpanik na, naubos yung mga paninda ng supermarket, tuwang-tuwa yung may-ari. Nabili lahat yung kanya mga tinda doon. Nagpanik si Jordan, nagpanik siya, puro tubig ang binili. Mas mahal pa. Meron tayong panik, wala tayong buying. Pero anyway, bahala ang Diyos. Amen po ba? God will provide, hindi natin magagawa ang Panginoon. No? Basta tayo nagtitiwala sa Diyos. No? Bahala pa, alam niya, hindi niya. Pangako niya I will not leave you nor forsake you, but I will be with you even unto the end of the world. Nakita nyo? Hanggang sa dulas ng libutan. Kaya nung yun ang maganda na meron tayong Diyos sa puso natin. No, di ba? Nakarang COVID na, lahat nagpapanik, di ba? Pero tayo, praise the Lord. Amen po ba? Bagamat sa lugar namin, natanggap ko lang ayuda 2 kilong bigas na di maisahin, saka vitamin. Mantalang iba sumasagana. Dito sa Maynila, sagana kasi ayuda Di ba? Kaung-kaung pa No, kaung-kaung pa. Sa amin, nakasupot na plastic lang. Ilan, nakukurakat pa ng mga barangay chairman. Sabi nila, pag bato ang bahay, walang ayuda yan. Bira ba? Dahil bato hindi na kumakain yan. Di ba ganun nung nakarang COVID Di ba? Pag nakita maganda yung bahay mo, walang ayuda. Lalagpasan ka. Ang bibigyan ng ayuda yung mga kamag-anak. Pero anyway, salamat sa barangay nyo, mabait yung barangay nyo. Ba, sirada, yung barangay mo, lagi kami ayuda. Anyway, salamat sa Panginoon yung mga activities, papray natin yon. No, baka yung pagtatravel, saka yung mga expenses sa pagkain, lahat ng yan, apektado lahat yan dahil sa taas ng bilihin ngayon. No. Kaya nga, ang Diyos man hindi magpapabaya sa atin. Amen po ba? Kaya yung mga kababayan, mag-pray na kung sino sa inyo ang pupunta. Ang registration ay magkano? 1.5. Mag-pray natin. Dito 1.5 sa Metro Manila. Pero yung mga taga-probinsya ay 500. Ewan natin kung ano mabibili sa 500. Magkano isang kilo ng baboy ngayon? Kaya nga isang kilo ngayon, 500 na ng baboy. Huwag ka na magbaboy la. High blood pa abutin nyo doon. No. Gulay mahal din Isang kilo ng talong, mag-100. Mag-fasting na lang tayo.
Anyway, salamat sa Panginoon. Ang Diyos natin ay mabuti. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Amen. At kasi yung pastor natin, baka may announcement yun. Wala. Anyway, tayo pong lahat ay tumayo. Para sa ating closing, yung worship team natin, magpakanta kayo ng closing song natin. At sino ang ating closing? Sir Joseph pala ang closing. Sige, yung mga kababihan, the ladies in pink, kayo po ay magpakanta ng closing song. Yan. Check. Sino? Ayaw nyo na sa boses nila? Ayaw na pakinggan. Praise. Maibalik panalabig sa iyong piling noong unang natagpuan, inilaan kaligtasan sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig, Panginoon. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na aalis. Dalangin ko'y maibalik, panalabig sa iyong piling noong unang natagpuan, inilaan kaligtasan sa krus ko na kami. Tunay na pag-ibig, Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan. Sa'yo ko lang nadarama, O Ama, ako'y nagbabalik. Panginoon, hindi na Manalangin po tayo sa pagtatapos ng ating gawain. Lord, maraming salamat sa natapos naming gawain, Lord. Purihin ka, O God, dakila ka, napakabuti mo. Maraming salamat sa ginamit mo si Pastor, sa pag-iingat mo sa kanya. Maraming salamat, Lord God, at sa banal mong salita, Lord God. Itago mo po ito sa puso namin at magamit namin sa buong linggo, Lord.
at ingatan mo po kami sa buong linggo at dalhin mo po ulit kami dito sa susunod na linggo. Maraming salamat, Lord God, at sa pagkain ng pagsasaluhan, Lord, palakasin mo po ang katawan namin. At sa naghanda, Lord, ibalik mo po ito siksik, liglig at maapaw. Maraming salamat, Lord God, ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pati po na, thank you, Father. Thank you, Son. Thank you, Holy Spirit. God bless po at magandang tanghali sa inyo lahat. Check.